Isang mapagpalang umaga sa ating lahat at tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos sa umagang ito, sa araw ng Sabat na ito mga kapatid. At padyo paumanhin na po sapagkat naputol po ang ating live streaming sapagkat wala pong atang sound, no? Kaya mag-comment po kayo kung mayroon pong sound, kung okay na po yung sound mga kapatid. Sa atin pong pagpapatuloy, nawa ipagpalain po tayo ng Diyos sa umagang ito. Binabati ko po si Brother Aldrin, Dion San Barnido at gayon din kay Sister Alma na sa atin po ngayon ay nakatune in na sa ating programa. At mga kapatid, nais ko lamang po kayong mag-comment. Paki-comment po kung okay na po yung ating sound. Okay, gayon din kay Kuya Ronald Barin, no? Happy Sabbath sa iyo, Kuya Ronald. At gayon din kay Sister Labajo Shirel, magandang umaga po sa inyo. At sa oras pong ito at sa loob ng 30 minutes ay atin pong pag-aaralan naman ang mga pagpapala ng Diyos na gusto niyang iparating sa atin, particular sa mga salita ng Biblia. Ayan, nawala na ng kuryente, no? Nag-brown out mga kapatid sa amin ngayon. At siyempre po, hindi po tayo magtatagal, tayo po ay manalangin. O dakila naming Diyos, maraming salamat Ama sa umagang ito, sa araw ng Sabat na ito, Panginoon. Kami po ay umaasa na inyo po kaming pagagalingin at bibigyan ng kagalingan sa araw na ito, sa araw ng Sabat. At kami po ay dumadalangin, Panginoon, na nawa ay tulungan niyo po ang aming mga kapatid sa buong sanlibutan na mamuhay nawa kami ng may kabanalan sa inyo, Panginoon. At nubayan nawa kami ng inyong banal na Espiritu sa araw na ito sapagkat wala kaming magagawa, Panginoon, kung wala ka. Pagpapalain niyo po ang aming mga kapatid na sa amin ngayon ay nakatutok sa programang ito at gayon din sa ibang mga programa na ginagamit niyo, Panginoon, upang ipaabot ang inyong magandang balita. Pagpapalain niyo din po ang mga tao sa buong sanlibutan. Salamat po, Ama, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus Christ na aming tagapagligtas. Amen. Okay, once again mga kapatid at mga kaibigan, tayo po ngayon ay nag-brown out po sa amin, kaya pagtiyagaan po natin ngayon pakinggan itong salita ng Panginoon sa loob ng 30 minutes. At happy Sabat po pala sa inyo mga kapatid, ano? At maya-maya ay dadako po tayo sa pagbati pagkatapos po nating mangaral ng salita ng Diyos. Binabati ko rin po si Tita Melam Los Bartolome. At uulitin ko po mga kapatid ang mensahe po ng Diyos na gusto niyang iparating sa atin. Ito po ay patungkol sa cross ng Kalbaryo. Sapagkat ito po ay napakamahalaga sa atin na mga tao. Sapagkat ito pong cross ay nagsisimbolo po ito sa kamatayan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya isa po sa napakahalaga at napakaganda mga kapatid sa buhay ng tao na palagi nating kainin itong bread of life na walang iba kundi iyaong salita ng Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoong Hesukristo sa aklat po ng John na sabi niya na ako ang tinapay na nagbibigay buhay. At sino man nakakain sa aking laman ay hindi na magugutom. Kaya itong salita ng Diyos, pagkawala po ito mga kapatid sa atin, tiyak na tayo po ay mamamatay yung ating buhay espiritual. Kaya naman ang salita ng Diyos, ito pong nagsisimbolo sa ating Panginoong Hesukristo na napakahalaga po ito sa atin. Kaya naman ating pag-aaralan yung cross ng Panginoong Hesus sapagkat babalikan ko po, itong cross mga kapatid, ito po ay nagsisimbolo sa atin na mga tao na sa pamamagitan ng cross na ito ay atin pong maalala na mayroong Diyos na nagmahal sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Kaya nga mga kapatid, kung atin pong pag-aaralan at ang ating palang pag-aaral ay nakasentro sa aklat ng Lucas, Kapitulo
23. At dito po natin bibigyan ng linaw at pansin itong mga talata. Particular ito po ay ang ginawa ng Panginoon sa atin na mga tao, particular sa kapanahunan niya. Sapagkat dito po mga kapatid at mga kaibigan ko, ay meron po tayong mapapansin sa aklat ng 39 hanggang 43. Ito po yung ating pag-aaral. Kaya nga bago natin puntahan ay meron po tayong isang aklat na ang pamagat po ng aklat na ito ay ang kasaysayan ng pag-asa. Kung ating itong babasahin mga kapatid, itong kasaysayan ng pag-asa ay dito po inisa-isa at dinitalye ang kung gaano kamahal at kung gaano ka mahal ng Diyos ang tao sa balat ng lupa. Matapos tayo magkasala, ang ating mga ninuno at yung mga tao na sa kapanahonan ni Adan ay puro na kasamaan ang ginagawa. Walang kapatawaran ang kasalanang ito, kahit na yung mga anghel sa langit ay hindi kayang bayaran ang kasalanan ng tao. Subalit mayroong isang tagapaglikha, isang tagapamagitan, na ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na siya po'y nagsabi sa kanyang Ama, na kung siya na lang ang magiging handog sa atin upang tayo ay huwag magkasala, huwag mapahamak. Kaya sa madaling sabi, walang kapatawaran sana, subalit dahil sa kanyang minamahal na kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Hesus, tinanggap po niya mga kapatid ang kaniyang hiling doon sa kanyang Ama. At siya po ay namuhay at nagkatawang tao upang sa pamamagitan ng kanyang pagkatawang tao at kanyang pagbuwis ng kanyang buhay at pag-ula ng dugo doon sa cross ng Kalbaryo ay magkakaroon po tayo ng pag-asa. Thank you Lord, at bumalik na po ang ilaw. Kaya naman mga kapatid, alam niyo po ba, doon sa kalangitan, ang mga anghel ng Diyos na libu-libong mga anghel, nang dumating po ang panahon na ang ating Panginoong Hesus ay napako sa cross, sapagkat ang ating Panginoong Hesus, yung kanyang mukha ay hindi kayang maipinta dahil sa sugat, dahil sa mga pasak na natamo niya alang-alang sa ating mga kasalanan. Kaya nga yung mga anghel mga kapatid, alam niyo po ba? Kung ang tao noon sa palibot doon sa panahon ng Roman Empire, sa panahon ng Golgotha, ay kayang titigan ang Panginoong Hesus, bagkos, subalit ang mga anghel ay hindi kayang titigan ang kanilang Panginoon na naghihirap at ang kanilang Panginoon na kanilang pinaglilingkuran sa kalangitan na grabe yung pinagdaanan, alang-alang sa iyong kasalanan at sa kasalanan ko at sa kasalanan nating lahat, mga kapatid. Kaya yan po ang patunay na ang ating Panginoong Hesus ay napaka mahal niya po ang mga tao sa balat ng lupa. Kaya nga mga kapatid, ang isa po sa napakahalaga sa ating buhay ay ating nakilala ang Panginoon. Kaya naman ang ating pag-aaral ay isisentro natin ito sa ginawa ng Panginoong Hesus sa mga tao, particular doon sa cross ng Kalbaryo. Kung kayo po ay may mga Bible, please open your Bible in the book of Luke chapter 23, verse 39, na dito po ay mayroon pong nangyaring maganda at dito po ay ipinatunayan ng Panginoon na sa pamamagitan niya, kahit anong klaseng tao tayo or anuman ang iyong lahi, anuman ang pinaggagawa mo sa buhay mo, pagka tayo'y lumapit sa Diyos mga kapatid, tiyak na tayo ay magtatamo ng kapatawaran ng Diyos at kaligtasan sa buhay na walang hanggan. At ito yung pangako ng Panginoon. Ano ang sabi ng Biblia? Sa verse 38, simulan natin. Basahin natin mga kapatid sa verse 35. At nagkatayong nanunood ang mga bayan at tinutuya naman siya ng mga pinuno na sinasabi, nagligtas siya sa mga iba at iniligtas niya ang kanyang sarili kung ito ang Kristo ng Diyos at hiniharang niya. At sa verse 36, at nililibak rin naman siya ng mga kawal na nagsisilapit sa kanya
na di nadudulutan siya ng suka. Sa verse 36, at sinabi, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, ay iligtas mo ang iyong sarili. So ito po ang pananaw ng mga tao sa kapanahunan ni Kristo. Wala po tayong makikita dito na mga laban sa Kanya na nanampalataya. Kaya nga laban sa Kanya, mga kapatid. Subalit, hati palagi ang tao, may nananampalataya sa Kanya, at mayroon namang walang nananampalataya sa Kanya. At ito po ang napakasaklap na kalagayan ng tao. Ang hindi nakakaunawa sa kapanahunan nila, puro po pang-alipusta ang inabot ng Diyos. Pangbubugbog at pag-alimura ang natamo ng Panginoon. Subalit kailanman wala tayong makikita na ang Panginoon ay nagsalita ng masama sa tao. Wala po, mga kapatid. Kaya dyan po ay ating makikita na ang pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao sa balat ng lupa ay walang kapantay. Walang ahanggan ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, sa ating pagpapatuloy, sabi po ng Biblia sa verse 38, at mayroon namang sa itaas niya na isang pamagat, ito ang hari ng mga Hudyo. Sa verse 39, at siya'y inalipusta ng isa sa mga tampalasang nabibitin na sinasabi, hindi baga ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili, pati kami. So ito po ang nangyari sa panahon ni Jesus Christ, na matapos siya na binugbog, inalipusta at napako sa cross, ay mayroon pong dalawang klase doon na nakabitin. Kaya ito'y pagbibigyan din natin ng linaw. Sapagkat ang tao pala, mga kapatid, na kahit na siya po ay gumawa ng kasamaan sa mahabang panahon, subalit siya po ay totally na sumampalataya sa ating Panginoong Hesus at bawian ng buhay, ang tiyak na binabanggit ng Biblia, magkakaroon po siya ng kaligtasan. Sapagkat ang Biblia ay ito po yung diwa ng Ebanghelyo. Hindi po kung sa ano ang ating ginawa na paglilingkod sa Diyos. Kahit nga kaya ang ating mga kapaibigan or ang ating kapamilya ay hindi natin sila mahatulan sapagkat may posibilidad na maligtas ang tao. Ito po ang ebidensya. Kaya nga babasahin natin. Sa verse 39, mayroon pong isang tao na umalipusta sa ating Panginoong Hesus. Makasalanan din. At doon sa verse 40, datapwat sumagot ang isa at pagsaway sa kanya ay sinabi, hindi baga natatakot ka sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. At tayo'y nasa katotohanan ay ayon sa ating katwiran, sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng mga gawa, datapwat ang taong ito ay hindi gumawa ng anumang masama. So sa panahon at pagkakataon ito, nang ang ating Panginoon ay napako doon sa cross ng Kalbaryo, ang isang tao na ito, mga kapatid, sapagkat dalawang tao, yung isa ang Panginoon ay inalipusta at hindi sumampalataya. Subalit dito, mga kapatid, mayroon pong isa na napakagandang nangyari na matapos ang Panginoon ay namatay, mayroon pong isang makasalanan. Na kung ating babasahin ang versikulo 40, sinaway niya yung tao na kasama niya na naipako sa cross. Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ano ang sabi niya? Yamang ikaw ay nasa gayon ding kaparusahan. At tayo sa katotohanan ay ayon sa ating katwiran sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating kasalanan. So mapapansin natin dito yung salitang binitawan ng taong ito na tinanggap natin ang naaayon na kaparusahan sa ating kasalanan. Sa kanyang pagbigkas ng talatang ito, mga kapatid, ay kanyang ipinahiwatig sa kanyang puso, sa kanyang damdamin, sa kanyang salita, ang tunay na pagsisisi sa Diyos. Ano ang sabi niya? Nararapat na kabayaran sa ating kasalanan. Ibig sabihin, sa ating kasalanan. Kaya, ang unang makikita natin sa taong ito na naligtas ay walang iba, nagsisi po.
Sinabi niya sa kanyang sarili na ako or tayo ay makasalanan. At sa verse 42, sabi po ng Biblia, at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa inyong kaharian. Mayroon pong dalawang bagay na makikita natin dito. Una, nagsisi. Sinabi niya sa kanyang sarili na ako'y makasalanan. Pangalawa, ano ang sabi mga kapatid? Alalahanin mo ako, Jesus, pagdating sa iyong kaharian. Ibig sabihin, sumampalataya sa ating Panginoong Jesus at naniwala sa ating Panginoong Jesus na sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus ay makakamtan ang pangako ng Diyos na binabanggit ng Biblia. Na ito po yung buhay na walang hanggan. Kaya ano kayang sasagot ng ating Panginoong Jesus? Kung ating babasahin sa versikulo 43 na ano ang sabi, at sinabi niya sa kaniya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ngayon ay kakasamahin kita sa paraiso. Bagamat hindi literal na dadalhin agad ng Diyos sa kanyang paraiso, subalit mga kapatid at mga kaibigan ko, tiyak ang kanyang kaligtasan. At ito po mga kapatid ay hindi po ito kailanman pagbibiro ng ating Panginoong Hesus, sapagkat ang Panginoong Hesus man ay walang nasumpungan ni isa mang kasinungalingan sa kanyang mga labi. Kaya kung ano ang binabanggit ng Bible, kung ano ang sinasabi ng kasulatan ng ating Panginoong Hesus, ito po ay tiyak na mangyayari sa tao. Kaya ang kaligtasan mga kapatid pala, na nagawa doon sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Hesus, sapat na po ito para sa atin na mga tao. Kaya nga yung ating mabubuting mga gawa, kung ano man ang ginagawa natin sa Diyos, hindi po ito atin mga kapatid. Wala po tayong anumang ginawa. Sapagkat kung ating iisipin, tayo na mga tao, nang tayo po'y makasanlibutan pa, ang atin pong palaging iniisip, puro kasamaan, puro makasanlibutan, puro makamundong bagay. Subalit nang dumating si Kristo sa ating mga buhay, ang Panginoon po sa pamamagitan ng banal na Espiritu ang siyang gumagawa sa atin na mga tao na tayo ay gumawa ng kanyang kalooban at piliin ang kalooban ng Panginoon. Ang tanong, tayo po bang gumagawa? Hindi na po mga kapatid, kundi ang Diyos na nananahan sa inyo at sa akin at sa ating lahat. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, kung titingnan natin ang Bible, ang ginawa ng Panginoong sa atin ay walang kayamanan na tutumbas or nararapat na ibayad natin sa ating Panginoon. Hindi kailangan ng Panginoon ang pera mo, hindi kailangan ng Diyos ang iyong pera or kayamanan man sa balat ng lupa. Ang kailangan ng Diyos sa atin, yung ating mga puso, mga kapatid. Amen? Kaya nga ito mga kapatid, mga kaibigan ko, isa pa po sa mga talata na ating babasahin bago natin puntahan pala. Itong taong ito na pinangakuan ng Diyos ng kaligtasan, siya po ay wala ng pagkakataon na mabuhay pa. Subalit kung ating iisipin, kung ito po ay binigyan ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay, ito po mga kapatid ay susunod sa kalooban ng Panginoon. Gagawa siya ng paraan sa kanyang buhay na kanyang palaging pasiyahin ang kanyang Panginoon na kanyang binamahal. Kaya nga mayroong mga talata sa Biblia na ako'y naniniwala na itong ginawa ng makasalanang ito na nagsisi sa Diyos, ang kalangitan ay napakatuwa at ang mga anghel sa kalangitan ay naghiyawan dahil sa taong ito. Ano ang sabi sa Lucas Kapitulo 15 ang talata ay 7 na ganito po ang sinasabi ng Biblia. Sinasabi ko sa inyo na gayon din na magkakatuwa sa langit dahil sa isang makasalanan na nagsisi sa kanyang kasalanan kaysa 99 na matutuwid na hindi nangangailangan magsisi. Ano daw mga kapatid? Higit na magkakaroon ng kagalakan doon sa langit dahil sa isa or isang makasalanan. Kaya ganun po kahalaga sa mata ng Diyos na kahit
isa pong taong makasalanan na tumalikod sa kanyang kasalanan, nagsisi sa Diyos. Ano ang sabi ng talata? Naghiyawan, nagsaya ang mga anghel sa kalangitan dahil sa isang taong makasalanan. Pansinin natin, kahit isa lang mga kapatid, ang mga anghel ng Diyos sa kalangitan ay nagsituwa, nagsigalakan at nagsipang, ano ang sabi ng Bible? Nagkatuwaan. Kaya ganun po kahalaga sa mata ng Diyos ang isang tao. Kaya nga mga kapatid, hindi po siya nag-alinlangan na kanyang iniwanan ang kanyang kaharian. Siya ay nasa luklukan at sinasamba ng mga anghel ng kalangitan. Subalit ano ang kanyang ginawa? Bumaba sa trono, nagkatawang tao, at naging alipin sa buong sanlibutan. At grabe yung kanyang pinagdaanan, alang-alang sa ating kasalanan. Kasalanan ko, kasalanan ninyo at kasalanan natin lahat. At alam niyo po ba mga kapatid, itong talatang ito, nang bago pa po ako nakabasa ng Bible, hindi ko po ito kayang basahin. Sapagkat ganito pala kamahal ng Diyos, na tayo na mga tao, nang tayo ay makasanlibutan pa at tayo lumapit sa Diyos, tiyak na nangyari ang mga bagay na ito mga kapatid. Sa inyong buhay, sa buhay ko at sa buhay nating lahat, alam natin na ang Diyos ang tiyak na nakakaalam ng ating buhay. Sa mahabang panahon ng ating buhay, sigurado tayo ay nalihis ng landas. Subalit nang tayo'y bumalik sa Panginoon, tayo ay bumalik sa ating Diyos na manlalalang sa pamamagitan ni Kristo. Gayon din ang sinasabi ng kasulatan na tiyak ang kalangitan ay nagsihiyawan, nagkaroon ng kagalakan sa pamamagitan ng ating pagtanggap sa Diyos. Kaya wag po tayong mabahala sa ating mga mahal sa buhay. Magpaalala lang po tayo mga kapatid. Ipaalala natin at isabi ang ebanghelyo ng Panginoon. Ang ebanghelyo sa ating mga mahal sa buhay, na kahit ating makikita sila ay makasanlibutan, makasalanan o anuman ang kanilang ginagawa, pagka dumating po ang panahon na kanilang sabihin at isabi sa Diyos ang kanilang kasalanan at manampalataya sa Panginoon, ang sinasabi po ng Biblia mga kapatid, 100% ako'y nakakatiyak, siya po'y maliligtas. Sapagkat ang basihanan ng kaligtasan, hindi po kung ano ang inyong katagal ang pagserbisyo mo sa Panginoon. Hindi gayon, mga kapatid, ang gospel. Kahit na ako sabihin ko po, kahit na ako'y umabot sa loob ng 30 years na paglilingkod sa Diyos, at ako'y nakagawa ng kasamaan at hindi ako nakapagsisi at kinunan ako ng Diyos ng buhay. At mayroong isa diyang kriminal, mamamatay tao, na sa oras na ito siya ay nagsisi sa Diyos at pagkakinabukasan namatay, mas sigurado pa ang kanyang kaligtasan kaysa sa akin. Gayon po ang ebanghelyo ng Diyos mga kapatid. Subalit ako'y naniniwala sa mga tao na ang Diyos ang kaniyang Panginoon ay tiyak na hindi siya mapapahamak. Ano ba ang sabi ng Bible? John chapter 10 verse 27 and 28. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I will give them, and I will give unto them eternal life. They shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Ano ang sabi ng Panginoong Hesus? Hindi sila maaagaw ni numan sa aking mga kamay. Kaya nga yung mga taong tapat sa Diyos, yan po ay iniingatan ng Panginoon na hindi mawala sa kanyang mga kamay. Walang sino man ang makakaagaw sa kanyang mga kamay. Ito po yung mga tao na nakikinig at tumutupad sa mga utos ng Diyos. At siyempre mga kapatid, kung tayo po ay nakikinig sa utos ng Diyos at tayo'y tumutupad sa utos ng Diyos, isa lang po ang ibig sabihin niyan, minamahal mo at minamahal natin ang Panginoon. Amen? Kaya nga ang definition ng Bible, pagka ating iniibig at kung ating sinusunod at tinutupad ang kautusan ng Diyos, nangangahulugan po yan na iniibig mo ang Panginoon. Ano ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 3? Ito ang pag-ibig sa Diyos, na tuparin ang kanyang mga utos
at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Kaya yung krus ng Kalbaryo, ito po'y nagsisimbolo sa atin na sa pamamagitan ng pagbuhos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, ikaw at ako, tayong lahat ay magkakaroon ng kaligtasan sa pamamagitan at sa piling ng ating Diyos na manlalalang. Bagamat ito mga kapatid ay pangako, subalit kung ako man or kung ikaw man or tayong lahat na sa oras na ito ay mawawala ng buhay at mamamatay, na kung tayo ay na kay Kristo mga kapatid, tiyak ang iyong kaligtasan. Hindi po kailanman nagsisinungaling ang Biblia. Amen? Kaya nga kung ating iisipin mga kapatid, isa-isip lang po natin or mag-isip po kayo ng mga bagay na mga larawan na inyong nakikita at inyong i-flash sa inyong kaisipan, wala pa yang po sa kalingkingan ng inihanda ng Panginoon na tirahan sa bawat isa sa atin na sa Kanya ay nagsisampalataya. Napakaganda po ng tahanan na yung inihanda ng Panginoon sa atin. Kaya ang dahilan mga kapatid, kung bakit ang Diyos ay namatay, una, upang tayo iligtas sa mga kaparusahan na darating, dahil Kanya tayo'y minamahal. Pangalawa mga kapatid, ang Diyos ay pinaghandaan Kanya ng tirahan doon sa Kanyang paraiso. Walang kamatayan, walang dalamhati, at walang paghihirap. Incorruptible body. Ito po yung tunay na buhay na gusto ng Diyos na ating matamasa sa ating mga buhay. Kaya sa oras na ito mga kapatid, nasa atin ang pagpili. Alin po bang ating pipiliin? Sanlibutang bagay na alam natin masasaktan na ng ating Diyos, or kalooban ng Panginoon, kahit tayo naghihirap sa kalooban ng Panginoon, na alam natin na ang ating Panginoon na pinaglilingkuran ay matutuwa sa ginagawa mo, sa ginagawa nating lahat. Kaya sa umagang ito, sa maiksi na ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang cross ng Kalbaryo, ito po'y nagsisimbolo sa inyo, nagsisimbolo sa atin, na ating malaman na mayroong Kristo, mayroong Panginoon na namatay at nagbuwis ng kanyang buhay at nag-ula ng kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo upang ikaw at ako ay iligtas niya, sapagkat ito ang kanyang pagpapatunay na kanyang minamahal tayo na mga tao, na mga nilalang. Kahit tayo maraming beses na nagkasala sa Diyos, pinili natin ang mga bagay na alam natin na nasasaktan ang ating Panginoon. Ang Panginoon, kapatid, ay hindi pa rin kailanman nagbabago sa atin. Mahal pa rin tayo ng Diyos, mga kapatid. Kaya sa umagang ito, ating pong alalahanin sa araw ng Sabat na ito, na itong Sabat na ito, mga kapatid, ang ating Panginoon na siyang halimbawa natin, siya po ay gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Luke chapter 6, verse 5 to 9. Bilang sumusunod ng Panginoon, mga kapatid, alam na natin na sa araw ng Sabat, tayo po ay gumawa katulad ng paggawa ng kalooban ng ating Panginoon. Kaya naman mga kapatid, maraming salamat sa Diyos sa buhay na ipinagkaloob niya sa atin, sa pag-asa na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, na kung tayo po'y mawawala man sa balat ng lupa na ito, tiyak ang ating kaligtasan na binabanggit ng Biblia, mga kapatid at mga kaibigan. Ako po, ang aking pong gulang, nasa 31. Hindi ko po alam kung ako po'y umabot pa ng 51 years old, or 50. Or kung mayroon mang tao ngayon na nakikinig, ang kanyang edad ay nasa 60 na po. Kung iluloob ng Panginoon ay kayo mabubuhay sa 80 years old, mayroon ka na lang 20 years old. At ito po yung payo ko sa inyo mga kapatid, or yung payo sa atin ng mga lingkod ng Panginoon. Sa 20 years na ikay mabubuhay sa balat ng lupa, alam natin na kulang pa itong ibayad sa ginawa ng Panginoon sa atin sa cross ng Kalbaryo. Pero mga kapatid, pagka ito'y ating ibinigay sa Panginoon, ang ganitong mga natitirang
panahon ng ating buhay, tiyak ang Diyos ay matutuwa sa atin. At ano ang sabi ng Biblia? Ika'y gagantimpalaan ng Panginoon sa kanyang kaharian. At bago ako magtapos mga kapatid, atin pong napag-aralan yung 4 classes of redeem. Mayroon palang mga corona, ang mga maligtas. Yung mga naligtas na mga kapatid na sila yung namatay lang sa natural death. Ano ang sabi sa sulat ni Sister Ellen White? Mayroon po silang tinatawag na putong ng corona na gold at ang kanilang damit ay puting-puti. Yun po mga kapatid sila. At ano pa yung perfect Christian character? Yung kanilang corona ay mayroong stars, gold at saka mayroong stars at ang kanilang mga damit ay napakaputi at mayroong mantle. At yung pangatlo mga kapatid, yung mga martyr ni Jesus. Ang kanilang corona ay gold at mayroong mga diamond. At yung kanilang damit ay puting-puti. At yung kanilang laylayan ng kanilang damit, mayroong pong tinatawag na pula. Ibig sabihin, it's represent sa dugo ng Panginoong Jesus. At yung pang-apat na klase, yung may mga hawak na palma, wala silang corona, wala silang gold, pero yung kanilang damit ay puti at may hawak sila na palma. Yun po ang isusuot ng Diyos sa atin doon sa kanyang kaharian. Katuwiran ni Kristo, yung puti na damit na nagre-represent sa katuwiran ni Kristo. Kaya yun po ang gustong ipasuot sa atin ng Diyos sa ating mga buhay, hindi yung sarili nating katuwiran, kundi yung katuwiran ni Kristo na ang gusto niyang isuot sa ating mga buhay. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan ko, kung nasa atin si Kristo at yung katuwiran ni Kristo ay nasa atin, perfect mo na matutupad ang kautusan. Sapagkat walang taon ang makakatupad sa kautusan maliban na kung nasa Kanya ang Panginoong Hesukristo at ang katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sa madaling sabi, sapat na po yung ginawa ng Panginoon sa atin na mga tao sa krus ng Kalbaryo. Sapat na yung ginawa ng Panginoon sa atin na mga tao, yung krus or sa krus ng Kalbaryo. Ang gagawin natin kapatid at kaibigan, lumapit po tayo sa Diyos at hayaan natin ang Panginoon ang siyang gumawa sa ating buhay, sapagkat pagka ang isang tao na kahit na ano siyang uri na makasalanan, pagka tinanggap niya si Kristo, tiyak na matutupad niya perfectly ang kalooban ng Panginoon. Kaya yung iyong mga mahal sa buhay na nakikita ninyo na napakasama or walang panahon sa mga bagay na kalooban ng Panginoon, ipanalangin lang natin sa Diyos. Sapagkat mayroon pong binabanggit ang Bible. Kung ang inyong asawa ay hindi mananampalataya, ano ang sabi ng Biblia? Ipanalangin at hayaan lang sapagkat tinatanggap din sila ng Diyos dahil sa inyo at dahil sa atin. Naalala ko nga po mga kapatid, yung aking asawa, nang siya po ay nasa born again Christian pa. Ako, ang ginagawa ko, puro kasamaan. Pero yung asawa ko, palagi lang dinadalangin ako. One time nga, nang nag-usap kami, yung kami na po ay nasa Panginoon na, sabi niya sa akin, palagi niya daw dinadalangin noon na, Panginoon, sana yung asawa ko, putulan mo na lang ng paa kasi gusto niya mag-stay na lang ako sa tahanan namin. Dahil palagi akong wala sa tahanan, palagi ako nasa iba't ibang lugar kasi sa aking gawain noon na mga hindi mabuting gawa, sapagkat ito yung aking ginagawang hanap buhay sa aking pamilya. Yung asawa ko palaging nasa bahay. Mas maganda na lang kung ako ay sa loob ng 1 week ay makatiner ako ng bahay or maka-stay ako ng bahay sa loob ng 3 araw. Kaya yung dalangin ng aking asawa, Panginoon, nawa ay putulan mo na lang ito ng paa. Pero inuunawa ako ng asawa ko. Kaya nga, ang nangyari sa aming pamilya, ito po ay napakamalaking blessing. Ang asawa ko mga kapatid, siya ay tuwing Sunday sapagkat born again pa naman po kami noon. Kahit na siya ay siguro ay born again, pero nakita siguro ng Diyos ang kanyang mga daing, ang kanyang mga dasal, na sabi niya na, Panginoon, tulungan mo na mabago ang aking asawa. Hanggang sa hindi nawala ng
pag-asa ang aking asawa. Palagi niyang idinalangin sa loob ng mahabang panahon. Ilang taon mga kapatid. At dumating ang panahon na siya ay sinagot ang kanyang dalangin. At ito po yung naging bunga. Bagamat maraming mga pagsubok na pinagdadaanan. Subalit masaya po mga kapatid ang maglingkod sa Panginoon. Sapagkat ang tunay na kasiyahan hindi natin makakamtan sa mga bagay na nasa sanlibutan, kundi sa Panginoon lamang. Kaya sa umagang ito, aking pong babalikan ang ginawa ng Panginoong Hesus Kristo sa ating mga buhay. Sa krus ng Kalbaryo, alalahanin mo kapatid, na yung cross, siya po ay nagsimbolo ng iyo at sa ating kaligtasan, na sa pamamagitan ng pagkamatay or kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo, tiyak na ang ating kaligtasan. Sapagkat ang Biblia ay hindi nagsisinungaling. Malapit na ang sanlibutan mga kapatid. Malapit na dumating yung sandelo at malapit na din ibubuhos ang tinatawag na 7 last plagues. Kaya ang tanong, sino ang makakatayo? Ang makakatayo, sabi ng Bible, ito po yung mga may pananampalataya at nagtatapat sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos sa umagang ito. At bago tayo magdako sa ating pagbati, tayo po ay manalangin mga kapatid. O Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa umagang ito, sa inyong pagmamahal sa amin na mga tao na ninalang sa balat ng lupa. Kami po ay dumadalangin na nawa Panginoon ay tulungan niyo po kami parati na paalalahanan ng inyong mga salita at mamuhay ng may kabanalan sa aming mga buhay. Palagi niyo po kaming paalalahanan at tulungan palagi sa aming ginagawa at maging banal hanggang sa muling pagpaparito ng aming Panginoon ay marat na nawa Panginoon ang inyong mga hinirang at ang inyong bayan na nagtatakpat sa mga bagay na iniatang mo sa aming mga balikat. Patawarin niyo po kami kung kami man ay nasumpungan ng kapintasan sa aming mga buhay. Kami po ay dumadalangin sa araw ng Sabat na ito ng aming mga kapatid na nangangailangan ng iyong tulong, Panginoon. Aming pong dinadalangin si Sister Jimima Evans sa lubos niyang kagalingan at gayon din si Sister Evangeline Binoya Balagtas. At gayon din kay Sister Menaronas at sa Kiambao family. At gayon din, Panginoon, sa lahat ng aming mga kapatid sa buong sanlibutan. Na bagamat hindi namin masabi isa't isa ang aming pangangailangan, subalit kayo po, Panginoon, ang nakakaalam sa aming mga pangangailangan. Nawa, Panginoon, ay inyo po itong ipagkaloob sa amin, sa bawat isa sa amin, nang naaayon lamang, Panginoon, sa inyong kalooban. Pagalingin mo po ang may sakit, spiritually, sa araw ng Sabat na ito, Panginoon. At salamat sa Sabat na ito, Panginoon, na siyang naging tanda namin sa inyo at sa amin, Panginoon. Salamat, Ama, sa pagpapatawad mo, at salamat sa pakikinig mo, at salamat sa buhay na walang hanggan na pangako, na makakamtan ng mga tao na nagsisimpalataya sa inyo. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus Christ, na aming tagapagligtas. Amen. Okay, once again mga kapatid at mga kaibigan, bago po tayo magtapos ay nais ko lamang pong batiin ang ating mga kapatid na sa atin po ay nanunood sa oras na ito. Akin pong binabati si Tita Melalos Bartolome at gayon din kay Tita Florence Bautista at gayon din kay Tita Agnes Santos, no? At dito lang po ako magbabasa mga kapatid, ano? Siyempre po, binabati ko rin po si Sister Cheryl Dabajo Basarte at gayon din kay Ross Boncayo at kay Juan Ross Coresma. Ayan, Sister Annabel, pwede ba makuha yung cellphone ma para ating mabasa yung mga comment? At gayon din, binabati ko rin po si Sister Net, no? Bon. At gayon din kay Sister Jemima Evans, no? Evangelista. Salamat sa Diyos na siya po ay ngayon ay medyo magaling na sa kanyang karamdaman. At binabati ko rin po si kapatid na Edgar Niniel Bacos. Happy Sabat po sa iyo, bro. At sa ating mga kapatid na sa atin po ngayon ay nanonood, ano?
Tika lang po mga kapatid na atin pong hanapin. At gayon din kay Sister Nani Tumagan, binabati po namin kayo ng isang mapagpalang umaga. Happy Sabat po sa inyo. At binabati ko rin po si Sister Jenny Motia, magandang hapon po umaga pala mga kapatid. Binabati ko rin po si kapatid na Siano Abayon, nanonood sa atin ngayon, Si kapatid na Siano po, siya po yung ating kapatid na na-convert sa ating pangangaral sa Masbate, sa public preaching. Siya po ay isang Iglesia ni Cristo sa loob ng 16 years. Bagamat ay wala po siyang, hindi po tayo naka-interview ng kanyang testimony sapagkat hindi pa po tayo nakakarating or nakakapunta ng Masbate City. Siya po ngayon ay nanonood. Happy Sabat sa iyo, bro. At ngayon din kay Sister Tess Mampos Tipaderes, magandang umaga sa iyo, sister. At ngayon din kay Brother Aldrin Clay Barnido Johnson at kay Lucilin Aplacador. Binabati din po natin si Ezra Bautista at kay Mana Muka. Siyempre po ay gayon din kay Sister Berly Balsena Contreras Delfin. Magandang umaga sa inyo at happy Sabat. Binabati ko rin po si Sister Mena Ronas, kay Tita Nueme Lomboy Sinita, at gayon din kay Tita Mary Jean Pascua Racinos, sa lahat ng Pampopalik family. Binabati ko rin po si Sister Mary Grace Gilos, at gayon din kay kapatid na Ron Caballero, at kay Donna Nicoleta. Binabati din natin si Pobi Osorio Merly Pasya, at gayon din kay Sister Panganduyon Tangaan Constancio. Binabati ko rin po si Kuya Ronald Barin, at gayon din kay kapatid na Putput, at kay kapatid na Winona Almais. Siyempre po binabati ko rin po si Tita Rebecca Abilacosi at sa kanyang pamilya. At binabati ko rin po si Kuya Edwin Ikban, at gayon din kay Kuya Sam Nazaret, at kay Kuya Edwin Yusuya, at sa lahat ng Yusuya family ay binabati po namin kayo ng magandang umaga. At gayon din kay Sister Mary Grace Cruz, at gayon din binabati ko rin po si Labco CG, ayan. At gayon din kay Jevelyn Galiedo, magandang hapon sa inyo, umaga at happy Sabat. Binabati ko rin po si Sister Rosalie Fortufa, at kay Gachi Ayasamil, at kay Miriam Espanya Sornet. Binabati ko rin po si Sister Natnet Bon, at gayon din kay Sister Joema Crisostosmo Sumilong, at kay Evelyn Sumagi. Binabati ko rin po si Sister Mariel Domingo, at kay kapatid na Bonnie Kining, at kay Sister Vel Gida Tabada, at gayon din kay Oliver Dapat Napo Instroleso. Binabati ko rin po ang lahat ng Ronas family. Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At gayon din kay Brother kay Brother Winfred Hilaw, at kay Richard San Jose Bilga, binabati natin. At gayon din kay kapatid na Sherilyn Manabat, at kay Jeneline Bitog. Ayan, magandang umaga sa inyo. Binabati rin po natin si Sister Pelsi Tudok. Ayan. At gayon din kay Dan Draloma, binabati natin ng isang mapagpalang umaga, So, gayon din pala mga kapatid kay Ross Bungkayaw, at kay Sister Ming Gomez. Binabati din natin si Naida Katimbog at Cienza. At sa lahat ng Abayon family, binabati natin ngayon, nakatutok po ngayon si Brother Shano Abayon. At napakadisigasig po nito niya mga kapatid. 16 years ng Iglesia ni Cristo. At ako po umaasa na atin po itong ma-interview ng kanyang testimony. At gayon din kay Tita Florence Bautista, at sa lahat ng mga Bautista family, binabati po namin kayo ng happy Sabat. Gayon din kay Edifer
Pronda Ferrer. Ayan. So dito po tayo sa mga new comment, mga kapatid, ano? At ngayon din kay Sister Jade sa Jasa Giliedo, magandang hapon, umaga sa iyo, Sister, at happy Sabat at sa iyong buong sambahayan. At ngayon din kay Michael Iranyo Labo at kay Castle Janet at gayon din kay Richard San Jose Velga. At sa oras pong ito, mga kapatid, mga kaibigan, at bago tayo magpaalam, mayroon po pala tayong mamayang tinatawag na formal Bible sharing, comparative study ng Saksi ni Jehovah. At mamayang 2:00 ng hapon, no? Meron po tayong formal sharing. Hindi po ito debate, kundi timbangan lamang po ng aral. At pwede po kayong manood mamaya. Hindi naman po ito debate, kundi formal sharing ng ating mga kaibigan na mga Saksi ni Jehovah. Mamaya po ng 2:00 ng hapon, mga kapatid at mga kaibigan, atin pong idalangin na nawa ang katotohanan po ang siyang lumitaw at manaig sa panahong ito, mga kapatid. Sa muli po ay magandang umaga sa ating lahat. Happy Sabat at gayon din sa mga Mutya family, magandang umaga at happy Sabat sa inyong lahat. At sa oras pong ito, mga kapatid, purihin ang Diyos, sa Kanya lamang ang karangalan, kapurihan, kadakilaan, magpakailan pa man. Amen. Happy Sabat po sa ating lahat, mga kapatid.